May parang express lane o shortcut ang mga tiga Zamboanga del Norte para mas mabilis silang makababa mula sa tuktok ng bundok. Nagpapadaus-dus sila sa ginawa nilang slide. Pero ligtas ba? Ang view sa tuktok ng bundok na ito sa Zamboanga del Norte sa Mindanao, makapigil hininga. Sa mga gusto raw makita ang kabuuan ng Dipolog City, pumunta lang sa Linabo Peak. Pero halos lumabo na raw ang paningin ng mga nagtatangkang umakyat dito. Bago kasi marating ang viewing deck, kailangan munang bagtasin ang hagdang ito na may humigit kumulang 3,000 steps at habang 2 kilometers. Parang napaaga ang iyong penitensya. Akma na may Stations of the Cross ang kahabaan ng hagdan. Maski anong oras ka nang mag-hike dito, para malamig kasi maraming kahoy. Pag na-reach na po yung summit, makikita mo ang Dipolog. Maganda mag-jogging dito kasi malamig yung hangin, maganda yung tanawin. Pero bukod sa viewing deck, sa tuktok ng bundok, may isang munting komunidad. Tahanan ng halos 100 mga residente ng mga tiga-barangay Lugdungan. Mayroon tayong 32 household doon. Mayroon silang garden doon, sir. Yung mga gulay at saka yung kopra. Ang mga tiga-barangay Lugdungan, batak! Ang tanging daan kasi para maglabas-masok sa kanilang barangay, ang mag-akyat baba sa napakahaba nilang hagdan. Pagbaba, halos 1 oras din kasi nakakangalay sa paa pagka bumaba. Kaya ang diskarte ng ilan para mapabilis ang pagbaba sa bundok, mag-slide o magpadaus-dos sa handrail ng hagdan. Ang video ng mga estudyanteng ito na nag-slide sa handrail para mas mabilis na makapasok sa eskwela, pinag-usapan sa linggong ito. Sila ang magkapatid na Kenneth at Clarence at Judicel at Judary, pare-parehong mga nasa high school na. Dahil nasa paanan ng bundok ang kanilang eskwelahan, inaabot sila ng mahigit 1 oras na lakaran bago ito marating. Kapag gumagamit kami ng hagdan, yung paa ko ay manginginig. Tapos pagdating naman dun din sa ibaba, mukhang wala na kami gana lumakad. Kaya mas pinili raw nilang magpadausto sa handrail. 10 hanggang 15 minutos lang kasi nasa baba na sila. Kapag nagpapadaus-dos kami, hindi namin ramdam yung pagod dahil para lang kami sumasakay ng motor. Grade 6 pa lang si Kenneth, gawain na raw niya ito. Pero aminado siyang ito'y delikado. Pagka sakay na ko, kusog kay daga, kusog na kayo kuan, didit sa railings. Pag break na ko, nanahong kamot ng napilo na. Subalit ito lang daw kasi ang nakikita nilang shortcut pababa ng bundok. At ng iba pang mga bata sa lugar, ginaya na rin siya. Pero hindi raw laging masaya ang magpadulas sa handrail. Ang kanila kasing pantalon na pampasok, takaw mantsa. Nagsapaw mi og kuan, short para dili mabuling to. At dahil umiinit daw ang handrail kapag tirik ang araw, para hindi mahirapang prumeno ang diskarte nila. Gumagamit kami ng karton para mas mapalakas ang pag-break namin. Natatakot din ako para sa mga anak ko, baka mahulog. Kasi nahulog na ako isang beses dyan eh. Nasabihan ko sila na dahan-dahan lang. Kung pwede, wag na lang. Kasi baka mahulog, delikado pa. Kung dati, alas 6 pa lang ng umaga, kinakailangan na nilang maglakad papasok. Kapag nag-slide sila, kahit alas 7 na sila umalis, hindi pa rin sila nalilate sa kanilang 7:30 a.m. na klase. Pinipili po naming magpapadaos-dos para mas mapabilis sa pagpunta sa school. Parang lang kami naglalaro, nagpa-slide kami sa railing. Marami ding mga bata dito nagpa-slides. Na-enjoy po. Kasi mostly students and even teachers, no, yung gumagamit dyan. Kailangan lang siguro talaga na parang reorientation. We have to emphasize na mapanganib talaga yung ginagawa nila. Ito rin daw ang diskarte ni na Kenneth at ng iba pang mga bata sa lugar sa tuwing inuutusan silang mag-igib sa balon.
Kapag naubusan kami ng tubig at summer na, ito po ang dadala naming galon para magigib kami sa 7 station. Sa totoo lang daw, hindi na bago ang pagpapadausdos sa handrails ng mga residente. Dekada-dekada na kasi nila itong ginagawa. Ang mga naunang gumawa nito, batchmates pa ni Minda na ngayon, 61 anyos na. At magpahanggang ngayon, ito pa rin daw ang ginagawa niya sa tuwing siya'y mamamalengke. Minsan wala akong mga bigas, walang pagkain dito sa mga apo ko. Tapos magpadayos-os ako para mabilisan ko yung pagdating ko sa baba. Medyo may enjoy ka rin, parang mahangin, parang naglalaro ka lang, ganun. Feeling ko, parang bata pa rin ako. Ito ang lagyan ko ng binili ko sa Bisaya Bukag. Ito, mga listahan ko po sa bibilhin ko. Yung net na ito ang gagamitin ko pag sumakay ako sa railing para mabilis ako. Balance, parang nakabike ka lang, tapos manghawak ka sa railing. At dahil may edad na, hindi raw siya pwedeng mag-apura. Slowly lang para hindi malaglag. Hindi pa po ako na disgrasya sa pagpadula sa handrail. Ingatan ko po yung sarili ko. Pagod pag maglakad. Yung likod mo na Hindi, magaan naman. Wala pa akong sakit pag wala pang laman. Mabilis at suwabe man ang biyahe pababa. Kalbaryo naman daw sa tuwing siya'y uuwi, lalo na kung dala na niya ang kanyang mga pinamili. Wala kasi siyang choice kundi mano-manong akyatin ang hagdan pabalik. Mahirap talaga, lalo na pag marami kang mga binili, tulad ng mga grocery. Bubuhatin namin mga bigas, isang sako. Masakit yung mga liig namin, yung mga baywang. Mahingal ka talaga sa pagod. Marami naman nagrenta ma'am kasi yung pag-akyat mabigat yung dala nila. Kadalasan yung kinakarga nila ng kabayo. Nasa mga 100 to 150. Sa sobrang dalahin, bibigay sila ng 500. Hirap daw talaga silang mag-akyat panaog sa hagdan, lalo na kapag may emergency. Gaya na lang ng sinapit ng anak ni Minda na si Marie Chris na inabutan ng panganganak sa gitna ng hagdan. Sabi ko sa mama ko, "Ma, parang di na talaga makaya. Nanganganak na ako." Sabi niya, "Para ka bang ilagay sa duyan para na lang sa balikat, sa bayanihan." Kung hindi, maglalakad lang ako kasi kaya ko pa naman. Pagdating ko po sa first station, doon ko na po naramdaman na nakalabas na po talaga. Na-rescue ako doon mga 1 oras. Ito pala si Rachel May. Siya po ay 2 taon na po ngayon. Kakayanin namin kasi wala naman kaming choice. Wala naman kaming ibang uwian. Dito naman ang bahay ko. Ang lokal na pamahalaan ng Dipolog, matagal na raw alam ang araw-araw na pinagdadaanan ng mga tiga-barangay Lugdungan. We have always tried to discourage them na gawin yan, practice na yan kasi parang hazard, no? Baka may maaksidente sa kanila. But pag ganon, nalaglag dyan, o nabukulan, o nasugatan, napilasan silang ganon. Sabi ko lang po sa kanila, wag na lang po nilang gayahin para iwas disgrasya na lang. Ang plano ko, lagyan ng mga stopper yung railings. Walang hindi na sila maka-slide. Lulungkot pa ko kapag ipinagbabawal dahil wala na kaming mas mabilis na paraan para papunta sa school. Ang hiling po namin sana na magkaroon po ng kalsada po para hindi na po mahirapan ang mga anak namin. May proposal na dyan, may gagawing road patungo dyan, passable by vehicles. Kailangan siguro dyan yung provincial government ang mag-initiate ng project kasi we have to pass through another municipality that's still on the proposal stage. Sa bawat pagpapadulas, parang laro lang ang napakatarik na hagdan. Pero sa dulo ng riles na bakal, nananabik silang maranasan ang mas ligtas at maginhawa sanang daan paalis at pabalik sa kanilang mga tahanan.
for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.